searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat. Try mo yung katabi mo, kapatid. Handa ka na bang magpuri sa Diyos? Handa ka na bang magpuri sa Hari ng mga Hari at Diyos ng mga Diyos? Amen! Tayo ay magpupuri ngayon sa ating Panginoon. Tayo ay lumapit sa Kanya. Dami ng ating presensya.
para sa kanya lang. Now is the time to worship God alone. God, now is the time to give your heart to God only. God, just as you are to worship God, just as you are before your God. God, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. God, now is the time to worship. Sing Novation. God, now is the time to give your heart. God, just as you are to worship. God, just as you are before your God. God, one day every tongue will confess. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Now is the time, God. Now is the time to worship. God, now is the time to give your heart. God, just as you are to worship. God, just as you are before your God. God, just raise your voices to Him alone. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. For Him alone. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. God, now is the time to worship. God, now is the time to give your heart. Yes, now is the time. God, just as you are to worship. God, just as you are before your God. God, God, God. Tunay nga o Diyos na wala kami pupurihin at ang iyong pangalan lamang aming pupurihin sa aming buhay, Panginoon. We will sing your greatness. You deserve all this praise, Panginoon. Amen. Great is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great
Truly that you deserve the glory of God. Thank you, Jesus, because you are here in our midst. You are here, and we come before you today, oh God, just to present our worship. Thank you, oh God, because you are here. Ginagayad pa rin kami, oh Diyos. Thank you, oh God, because you are here. Nag-encourage sa amin para bumangon ulit, Panginoon. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you, Lord. Truly, at para sa inyo to, Panginoon. For you, Jesus, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one, there is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Kapatid, ang ating pinapupurihan ay ang Panginoon. He deserved the best, right? He deserved the best. Amen. Our God deserves the best offering. Amen. Amen. We sing praises to Him alone, and we will speak to only magnify His name forever. Amen. As this song being played, sabay-sabay tayong kakanta. Para sa Kanya, para sa Diyos, para sa mga hari ng mga hari, para sa Diyos ating. Amen. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for His name is great, for your name
aming buhay. Thank you for our voices. Thank you for the harmony that you have given to us, Panginoon. Thank you for the praise, oh God. Dahil sa inyong binigay na boses, Panginoon, kami ay nakakapag-worship sa iyo, Panginoon. May all these voices, oh God, may all this praise, oh God, be a pleasing aroma to your presence, oh God. Once again, I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Let's get louder voices to Him. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Thank you, Jesus. We worship you, O God. Thank you for your presence, O God. We worship you, O God, for you alone deserve the glory, the honor. We magnify your name. We worship your name. And we lift your name on high, O God. For you alone deserve it all, Panginoon. For you alone deserve it all. Tatanda kami, O God. Mawawalan kami ng boses. Pero kayo, O Diyos, mananatiling tapat sa aming buhay, Panginoon. Mananatili na Diyos sa aming buhay. Mananatili, O God, at ang aming dinadakila, O God, hanggang sa huli namin pangingin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyong binigay, Panginoon, na service, Panginoon. Panginoon, salamat po sa oras, O Diyos, na kami ay nabubuhay para lamang sa inyo, Panginoon. Para sa inyo lamang ito, Panginoon. Thank you, O God. Thank you for your grace. Thank you for saving us, O God. Thank you for saving us from the death, O God. Thank you, O God, for pulling us sa kabutihan. Thank you, O God, for pushing us na mapabuti kami, O Diyos. Hindi madali, O Diyos, ang aming buhay. There will be challenges, Panginoon. But you are here. You are still here. Tapat sa aming buhay. Tapat ka sa aming pangako. Tapat ka, O Diyos, sa inyong mga salita. Sapagkat sa inyo lamang po lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, lahat ng pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y nagagalak na kasama kita ngayon.
So tunay nga na lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagdakila ay sa Diyos lamang po natin ibibigay. Lahat ng tinatamasa po natin, lahat ng mga bagay na meron po tayo ay sa Diyos lamang po natin dapat maibigay. Dahil walang ibang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Amen? So isa pong kagalakan na minsan pa sa umagang ito, tayo ay nagkita-kita, bagamat may mga pangyayari sa ating pong mga buhay na mga naganap at na tunay nga na yung mga pangyayaring iyon ay nakapagbigay sa atin ng kagalakan, nakapagbigay sa atin ng tunay nga na kapayapaan. Pero may mga pangyayari din na naranasan po tayo na napagdulot ng kalungkutan sa ating pong mga buhay. Pero ang isang bagay ang alam po natin, anuman pong kalalagayan meron po tayo, batid na batid ng ating pong Panginoon. Amen? Anuman po yung nararanasan po natin sa ating pong mga buhay, ang lahat po na yan ay alam ng ating pong Panginoon. So sa oras na ito, mga minamahal kong kapatid, ihanda po natin yung ating pong mga sarili at tayo po ay muling mag-aral ng salita ng ating pong Panginoon upang sa gayon patuloy po nating maunawaan na sa patuloy po nating paghihintay sa gagawin ng Diyos sa ating pong mga buhay, sa mga bagay-bagay na inaasahan po natin sa ating pong mga buhay, ay tunay nga na maranasan po natin ang kanyang biyaya, ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa po sa atin upang tayo po ay hindi panghinaan ng loob. Buksan po natin yung ating po mga banal na kasulatan sa aklat po ng Awit. In the book of Psalms, chapter 27, verse 14. Ito po ay mga talatang isinulat ni Haring David, lalo-lalo na sa mga panahon na si Haring David ay naghihintay ng pagliligtas ng Diyos sa kanya dahil dumating yung panahon na si Haring David ay nasa bingit ng kamatayan. At si Haring David din po ang nakapagsabi na even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thy God is with me. So makikita po natin isang bagay ang laging alam at pinanghawakan ni Haring David sa kanya pong buhay, na ang Diyos ay sumasa kanya, na ang Diyos ay kasama niya. But here in the book of Psalms chapter 27 verse 14, sabi po ni Haring David, wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. So kung makikita po natin at uunawaan natin maigi itong talatang ito na binitawan ni Haring David, magtataka po tayo bakit sa unang pananalita pa lamang ni Haring David ay sinabi niyang wait for the Lord. And then sa dulo ng kanyang pananalita ay inulit niya ulit yung salitang wait for the Lord. So makikita po natin na napakahalaga sa buhay ng bawat mananampalataya, no? Sa bawat nagtitiwala sa ating pong Panginoon, yung salitang wait upon Him. Yung tayo ay matutong maghintay sa ating pong Panginoon. Maghintay sa Kanyang pagkilos. Maghintay sa Kanyang gagawin sa ating pong mga buhay. Maghintay sa kasagutan ng ating pong mga panalangin. Kahit na umabot na ng ilang buwan, umabot na ng ilang taon, yung
ating pong pananalangin at hindi pa natin nakikita yung kasagutan ng ating pong mga panalangin, ay matuto po tayong maghintay sa gagawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kung ating pong titignan maigi po dito, ang sabi ni Haring David, wait upon the Lord. Hindi po sinabi ng Biblia na maghintay po tayo sa tao. Maghintay po tayo sa panahon. Kundi sabi ng banal na kasulatan, wait upon the Lord. At sa ating pong paghihintay, meron din pong sinundan na mga pananalita si Haring David. Sabi ganoon, not only that we need to wait upon the Lord, but we need to be strong. Bakit kailangan po nating magpakatatag, magpakatibay, habang naghihintay po tayo sa ating pong Panginoon? Dahil po, alam niyo ho ba na hindi po madali ang maghintay? Tama po ba? Lalo-lalo na kung yung inihintay mo ay hindi mo makita kung ito ba ay mangyayari at magaganap. Pero, napakaganda yung sinabi ni Haring David that while we are waiting upon the Lord, we need to be strong. Not only that we need to be strong, but also David also says that we need to take heart. Hindi lamang tayo magpapakatibay, magpapakatatag, kundi lakasan natin ang ating mga loob. Dahil kadalasan, pag matindi na yung ating pong paghihintay at masyado nang matagal yung ating pong paghihintay, di ba, nalulumo na po tayo? Naapektuhan na yung ating pong mga puso, naapektuhan na yung ating pong mga pag-iisip. Kaya sabi na Haring David, take heart. While you are waiting, you need to take heart. Magpakatibay tayo, magpakatatag po tayo, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. No? And wait upon the Lord. Alam niyo po sa panahon na meron po tayo, marami na pong mga tao ngayon ang hindi na marunong maghintay. Kung babalikan po natin yung buhay ng mga nauna po sa atin, yung ating po mga ninuno, kahit po yung ating po mga magulang. Nung maliit pa ho tayo, yung ating po mga magulang ay napakatyaga. No? Talagang napakatyaga nila, hindi sila masyadong nag-aapura. No? Sila ay marunong maghintay. Alam nila kung paano tumiming. At itong mga magulang po natin at mga ninuno po natin, kahit anong matitinding pagdaanan nila sa buhay. Kasi nakita po natin napagmasdan po natin, no, yung kanilang pagtsatsaga. At nakita po natin na kadalasan yung mga taong naghintay, nagtyaga, na kahit anong hirap, kahit anong mga pinagdaanan nila sa kanilang mga buhay, kahit na sunod-sunod pa yung problema ang kanilang pinagdaanan, makikita po natin yung mga taong yan ay naging successful. Yung kanilang pamilya ay naging matagumpay. Naging masagana ang kanilang mga buhay. No? Hindi lamang dahil merong isang Diyos na nagpapala at nag-iingat, kundi nakita po natin, ito'y bunga rin ng kanilang paghihintay at pagtsatsaga. No? Pero sa panahon po natin ngayon ay bibihira na po ngayon ang mga taong matyaga. Masyado na nagmamadali sa buhay. Dahil nga po, yun po yung panahon na meron po tayo. Lahat masyado nang pinapadali. No? Naalala ko tuloy, no? Dati-dati, pag ikaw ay naglaba, kailangan mo munang ibabad ang iyong lalabahan. Kung kayo po ay namuhay na malapit sa ilog, ano yung ginagawa ng karamihan ng mga matatanda noon na naglalaba sa ilog? Di ba nauso yung palo-palo? Di ba? Lalo na kung masyadong marumi at matigas, makapal yung kanilang lalaban, pinapalo No? At talagang nag-i-spend sila
no, naglalaan sila ng maraming oras sa paglalaba. Ngayon po, masyado nang mabilis meron ng washing machine. Dati, yung washing machine na na-invento, ilalagay mo yung damit at lalabahan niya, pero tatanggalin mo rin at babanlawan mo. Ngayon, iba na po ngayon. No? Ilalagay mo, lalabahan niya, babanlawan niya, i-spin niya pa. At ang gagawin mo na lamang ay isasampay mo. Pero mas matindi pa ngayon. Hindi lamang lalabahan niya, babanlawan niya, i-spin niya. Alam niyo, meron na pong washing machine ngayon na masyadong high-tech na. Patutuyuin niya pa yun dahil may dryer na yung washing machine. Ang gagawin mo, kukunin mo na lang, tutupiin mo. Kailan kaya darating yung panahon na pati ilalagay mo sa washing machine, lalaban niya, babanlawan niya, i-spin niya, idadry niya, tapos paplansyahin niya pa. Di ba? So masyado na pong madali ang buhay. Alam niyo ba, dahil sa itinuturo po ng mga teknolohiya, nagiging kampante na ang tao, nagiging nagmamadali na ang tao, at ito pa, nagiging tamad na ang tao. Meron nga po akong kaibigan dahil masyado raw naglalaan ng oras sa pag-uurong ng pinagkainan, bumili na rin ng dishwasher. Ilalagay lahat yung mga plato, yung mga kutsara, lahat ng pinagkainan sa dishwasher, Tapos, i-on niya, tapos babalikan na lang niya. Na-sterilize pa yung kanyang mga pinagkainan. So, ganun na ngayon. Dahil sa mga pagbabago ng panahon, ang tao ay masyado nang nagmamadali sa buhay. Kaya nga, tingnan niyo po ang mga tao. Matraffic lang ng konti, naiinis na. Nagmamadali. Minsan nga nag-uusap kami ni Pastora, kasi meron kaming isang kaibigang pastor, pag matraffic, talagang hahanap siya ng paraan para siya'y makasingit, kahit na gitgitan na, talagang isisingit niya. Pero isang bagay lang na nakita namin, kahit na mauuna pa siyang darating sa pupuntahan namin, ilang minuto lamang ang kanyang inuna. At alam niyo po ang pinakamalungkot po doon, masyadong nagdulot pa ng stress sa kanya. At nailagay pa sa panganib ang kanyang buhay. Okay? So, yun na po yung panahon ngayon. At tingnan nyo naman, kahit sa mga kinakain po natin, puro mabilisan na. Dati, pag gusto mong kumain ng noodles, ay talagang it takes time. Ngayon, magpapakulo ka lang ng tubig dahil meron ng instant noodles. So, yun po yung buhay ngayon. Pero, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, hindi lahat ng bagay ay pwedeng makuha sa mabilisan. Kaya may mga pagkakataon sa buhay po natin na tinuturuan tayo ng Diyos, kung paano maghintay. Alam niyo ba kung bakit ang mga tao masyado nagmamadali? Ayaw nang maghintay kasi napakahirap ang maghintay. Sabi mo sa katabi, kasi mahirap maghintay. Mahirap po ba maghintay? Alam niyo, meron po akong bina-Bible study noon sa Victoria. Ito ay dalaga. Umabot nung siya nag-edad 30, masyado na siyang kinakabahan. Noong nag-35 siya, lalo siyang kinabahan. At nagsimula po siyang maghanap ng kanyang mga kadate sa online. Amen? Dahil nagmamadali na siya. Kumbaga nagsawa na siya sa kahintay dahil wala nang nanliligaw sa kanya.
Pero kung titignan mo naman, may tsura naman yung dalagang yon, no? So, sinubukan niya makipag-date sa online. So, meron siya natagpuan. Matanda. Amen? So, nagtataka kami, bakit kahit matanda, pinatulan. Kasi, desperado na siya. Pero hindi nag-prosper yung kanilang relasyon. Dahil hindi nag-prosper, na-discourage siya, naghintay pa rin ulit siya ng ilang taon na merong liligaw sa kanya. Pero alam nyo, walang lumigaw. So nag-try ulit siya sa online. Sumunod naman na kanyang na-meet ay isang Indiano na matanda na naman ulit. Pero hindi pa rin nag-prosper yung kanilang relasyon. Pero alam nyo, for the third time, nakahanap siya. Retiradong sundalo. Isang Canadian. Ano? Matanda rin. No? Pero alam nyo, kung titignan mo, hindi pa naman siya talaga may edad itong babaeng ito. Pero inabot siya ng 42 bago siya nakapagdesisyon na magpakasal. Pero alam niyo po, kahit na nasa ibang bansa na siya, pag titignan mo yung kanyang mukha, imbis na siya yung bumata, tumanda siya. Bakit? Meron po kasing sinabi ang isang doktor. Ano? Isang doktor, sa kanyang pag-aaral, ito ang nangyayari sa mga taong nagmamadali. Ito ang nangyayari sa mga taong hindi marunong maghintay. Sabi ni Dr. Larry Dozy, those people who hate to wait suffer from what he calls hurry sickness, which he defines an increased sensitivity to the passage of time. He believes that people suffering from hurry sickness die before the time. Yung mga tao raw na meron ganitong klaseng kalalagayan, na masyadong nagmamadali, napapadali daw yung kanilang buhay. Hindi nila naaabot yung tamang panahon para sa kanila. Kasi masyado silang nagmamadali. Sino dito ang gusto ng mamatay? Amen? Ibig sabihin, kung ayaw mo pang mamatay, huwag kang nagmamadali. Amen? Kasi maraming mga tao ganito. No? Masyadong nagmamadali sa buhay. Kaya hindi nila na-enjoy yung buhay na meron po sila. No? Tingnan niyo po, kahit sa pagluluto ng ilang mga bagay na niluluto pa natin, may mga pagkain na kailangan lutuin mo ng dahan-dahan. Kasi pag minadali mo, hindi masarap. Sabi ni Tata Turing, nahihilaw o kaya naman, kahit na namaluto na siya, dahil hindi ganoon talaga yung tamang pagluluto, hindi ka masasarapan. Ganon din po sa buhay po natin. No? Di ba meron tayong kasabihan? Ang tumatakbo ng matulid pag natinig ay malalim. Tama po yun. Kadalasan maraming mga taong napapahamak yung mga taong nagmamadali. Tingnan na lang po natin. No? Yung gustong yumaman kaagad. Di ba kadalasan maraming mga tao na gustong yumaman sa mabilisang kapamaraanan, napapahamak. No? Dahil hindi marunong maghintay. So, yun po yung mga bagay na dapat po nating maunawaan. Pero ano ba ang ipinapakita ng Diyos sa bawat isa sa atin? Bakit kailangan nating maghintay? Meron bang
magandang naidudulot ito sa buhay po natin pag tayo ay naghintay. Kung bakit mismo si Haring David nagsabi, wait upon the Lord, be strong, take heart, and wait upon the Lord. Gaano ba ito kahalaga? Ano ba ang naitutulong sa atin pag tayo ay natutong maghintay? Okay? Unang bagay na dapat po nating maunawaan, bakit napakalaga na kailangan po nating maghintay? Pero bago yon, nais ko tignan po natin ang sinasabi po ng Psalms 37 verse 7. Sabi ganon ni Haring David in Psalms 37 verse 7, be still before the Lord and wait patiently for Him. Manatili daw tayo sa ating pong Panginoon at matuto tayong maghintay. Hindi lamang maghintay. Ang sabi dito, wait patiently. Sino dito ang nasubukang maging isang pasyente? Di ba pag ikaw ay nagkaroon ng sakit at ikaw ay na-admit sa hospital, di ba ang hirap ng kalalagayan mo? Lalo na pag tumagal na ikaw ay nandoon sa ospital. Pag ikaw ay isang pasyente, hindi lamang yung nagbabantay sa iyo ang kailangan ng pagtsatsaga, kundi ikaw mismo na isang pasyente na nananatili ng matagal, ng ilang araw, ilang linggo sa ospital, kailangan mo rin ng katsagaan. Matuto kang maghintay. Hintayin mo yung sasabihin ng doktor, pwede ka nang lumabas. Di ba maraming mga pasyente, mas magaling pa sila minsan sa doktor eh. Ha? Gusto ka agad lumabas. Gusto ka agad umalis sa ospital kahit hindi pa lubusang magaling. Bakit? Naiinip. Kausapin mo, bakit gusto mo na lumabas? Naiinip ako eh. So, sabi ka nun, wait patiently unto the Lord. In Proverbs chapter 20, verse 22, itong sinabi ni Haring Solomon dito ay ugmang-ugma sa mga tao na gustong gumanti. Lalo-lalo na sa mga taong gumawa ng hindi maganda sa kanila. Pero merong itinuro si Haring Solomon sa mga taong gustong-gusto ng gumanti. Masyado nang nagmamadali na magantihan na niya ang isang tao na gumawa ng hindi maganda sa kanila. Pero merong paalala si Haring Solomon. Sabi nga in Proverbs chapter 20 verse 22, do not say, I will pay you back for this wrong. Wait for the Lord and He will deliver you. Parang sinasabi ng ating pong Panginoon sa talatang ito na matuto tayong maghintay sa Diyos dahil ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng paghihiganti. Wag na wag po tayong gaganti agad. Kaya maraming mga tao nandun pa rin sila sa isang sistema na mata sa mata, ngipin sa ngipin. Dahil nasa biyaya na tayo ng ating pong Panginoon, nandito na tayo sa kapanahunan na merong ginawa ang ating pong Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Bago tayo gumawa ng anumang hakbang laban sa ating kapwa,
Bagamat ito'y bunga ng masamang ginawa nila sa atin, dahil gusto nating gumanti, magdalawang isip po tayo, pag-isipan po nating mabuti. Dahil mismo ang salita ng Diyos nagsabi, no, nasa Kanya ang pag-iganti. Amen? Nasa Kanya ang pag-iganti. Ang turo nga ng banal na kasulatan, imbis na tayo ay gumanti, gawan pa rin natin sila ng mabuti. Huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti sa ating kapwa kahit na sila ay gumagawa ng pangit sa atin. Kahit ginawan tayo ng hindi maganda. Lalo-lalo na itong nakalipas na eleksyon, maraming mga pusong sugatan, maraming mga pusong nalungkot, maraming mga salitang nabitawan na nakasakit ng damdamin, nakasira ng relasyon. Pero mga minamahal kapatid, hayaan natin ang pagiganti ay paubayan natin sa ating pong Panginoon. Dahil sabi ng banal na kasulatan, vengeance is mine, says the Lord. Ang sa atin, patuloy lamang po tayong magpatawad. Patuloy tayong gumawa ng mabuti sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa atin. Dahil sabi nga ho ng aklat ng Romans, pag ginawan natin ng mabuti ang taong gumagawa ng masama sa atin, para tayong naglagay ng nagbabagang uling sa ulo ng tao. Napakabuti ng ating Panginoon dahil Siya yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya ang magtatanggol sa atin. Dahil pag ang Diyos ang nagtanggol sa atin, kapatid, sigurado na hindi ka mapapahamak. In Isaiah chapter 30 verse 18, for the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for Him. Dahil ang Diyos ay ang Diyos ng katarungan, mapalad daw ang mga taong naghihintay sa Kanya. Di ba, likas sa tao, pag ginawang ka ng hindi maganda, nasa isip mo kagad, babawi ako. Gaganti ako. Pero iba na po tayo. Meron ng salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin. Amen? Na kung tutusin, may karapatan tayong gumanti. May karapatan tayo na gawan din sila nang hindi maganda dahil sa ginawa sa atin. Yes, karapatan mo yun, pero minsan yung karapatan na yun magpapahamak sa atin. Tama po ba? Kaya nga, matuto po tayo na maunawaan po natin na ang Diyos po natin ay ang Diyos ng katarungan. At mapalad daw ang taong marunong maghintay. Maghintay po tayo. Hayaan natin na dumating yung panahon na ang Diyos ang siyang humatol. Amen? Matuto po tayong maghintay. So, there are some reason why God wants us to wait. Number one, reason to test our faith. Para masubok, makita ng Diyos yung pananampalataya po natin. Kung yung pananampalataya ba natin ay matatag na o matibay na. Dahil ang taong merong matibay at matatag na pananampalataya, willing siyang maghintay. Tama ba yun? Willing siyang maghintay. Alam niyo po, isang bagay ang natutunan ko sa buhay. Kung bakit gustong-gusto ko pong magtanim. At hindi ko kinakaya na ako'y isang magsasaka. Dahil ang mga magsasaka ay isa na sa mga klase ng tao sa ating kapanahonan, maging noong unang panahon.
na matindi ang kanilang pananampalataya. Ito yung mga taong marunong maghintay, na pag nagsabog ng binhi, hindi niya iniisip bukas mamumunga na kaagad yung kanyang isinabog. Alam niya, kailangan niyang maghintay ng ilang panahon, ng ilang buwan, bago niya makita yung bunga nung binhi na kanyang isinabog o yung halaman na kanyang itinanim. Maging si Abraham at si Sarah, nung ang Diyos ay nangako sa kanila, na sila ay magkakaroon ng anak at yung kanilang anak ay magiging simula upang si Abraham ay tatawaging ama ng salit-saling lahi. Na ang magiging lahi ni Abraham ay kasindami ng bituin sa kalangitan at kasindami ng buhanginan doon sa dalampasigan. Nung sinabi ng Diyos yung bagay na yon, hindi nangyari after few months. Hindi nangyari after 1 year. Hindi nangyari after 10 years. Naghintay ng 25 years si Abraham at si Sarah bago nila nakita at naranasan ang kaganapan ng pangako ng Diyos sa kanila. So, kung hindi matibay ang kanilang pananampalataya, susuko na itong mag-asawang ito. Bagamat sa simula, itong si Sarah ay hindi naniwala. Bagkus, sabi nga ng Biblia, nung marinig niya yung pananalitang iyon na si Sarah ay magbubuntis, siya ay natawa. Yung tawa niya ay tawa ng pangungutya. Tawa ng kawalang pananampalataya. Pero si Abraham, sabi ng Biblia, ni minsan ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay hindi nagbago. Kaya nga, tinagurin siyang the father of faith. Siya ang ama ng pananampalataya. Dahil nanatili siyang nagtitiwala sa Diyos. Pinanghawakan niya ang pangako ng ating Panginoon. Kahit na lumipas ang 1 taon, hindi nagbago yung kanyang pananampalataya. Lumipas ang 5 taon, wala pa rin nangyari, hindi nagbago ang kanyang pananampalataya. At talagang lubusang nasubok ang kanyang pananampalataya. Lumipas ang 10 taon, wala pa rin nangyari, pero hindi nagbago ang pananampalataya ni Abraham. At ito, nung 25 taon, nagbuntis si Sarah, ipinanganak ang isang batang lalaki na ang kanyang pangalan ay si Isaac. Sumasaya itong mag-asawang ito. Lumaki yung bata. At nung lumaki yung bata, sinubok na naman ang pananampalataya ni Abraham. Paano sinubok? Na kanyang ialay ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. At yung pag-aalay na yun, naglaan siya ng mahabang panahon. Kasi hindi nung sinabi ng Diyos, ialay mo ang iyong anak, tinalian niya kaagad ang kanyang anak at inalay sa Diyos, hindi. Inihanda muna ni Abraham ang lahat ng pangangailangan sa paghahandog. At sila'y naglakbay ng malayo. At nung makarating na sila doon sa lugar kung saan niya iaalay ang kanyang anak na si Isaac. At talaga naman, kitang-kita sa kanyang isipan at sa kanyang puso kung paano siya tumatalima sa Diyos na nag-utos sa kanya. At sabi ng Biblia, dahil sa kanyang pananampalataya, hindi natinag ang kanyang pananampalataya, willing siyang ialay at patayin ang kanyang anak na si Isaac bilang isang handog sa ating pong Panginoon. Pero tignan niyo po, natuto siyang maghintay. Natuto niyang ialay ang kanyang anak na si Isaac. Pero ano nangyari? Pero ang Diyos naghimala at nag-provide. Sa ating pong mga buhay, mga minamahal kong kapatid, dumating man yung panahon na masubok yung pananampalataya natin. Masubok yung faith mo. Na kahit
yung pagsubok na yan na pagdaraanan mo ay nakasalalay ang iyong pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang susuko. Manatili ka. Hintayin mo yung gagawing pagkilos ng Diyos. Kung nagawa ng Diyos kay Abraham na sa kanyang matinding paghihintay at sa tindi ng pagsubok ng kanyang pananampalataya, pinagpala siya ng Diyos, nag-provide ang Diyos. Kapatid, mararanasan mo rin sa iyong buhay, magpo-provide ang Diyos. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kahit gaano pang pagsubok ang pagdaanan mo, subukin man ng matindi ang iyong pananampalataya. Kapatid, may mararanasan kang himala sa Diyos. Amen? Ang mga Israelita, yung mga natutong maghintay, hindi lamang nila nasilayan ang lupang pangako, yung promised land, kundi naranasan nila na sila ay makapasok sa promised land. Pero yung mga hindi marunong maghintay, hindi sila nakapasok at hindi man lamang nila nasilayan yung promised land. Bakit? Kasi marami sa kanila namatay sa ilang. Kasi ilang taon ang kanilang hinintay. 40 years bago nila nasilayan at bago sila nakapasok doon sa promised land. Ano ang dahilan ng kanilang kamatayan sa ilang? Anong dahilan? Bakit hindi sila nakapaghintay? Mga reklamador. Di ba kadalasan ang taong hindi marunong maghintay, mahilig magreklamo? Tignan mo lang, pag ikaw ay na-traffic, anong reaction mo pag ikaw ay na-traffic? Pag ikaw ay magbabayad ng electric bill mo doon sa NECO, at pagdating mo ay ang haba ng pila, anong kadalasang reaksyon natin? Siguro yung mga marurunong na binigyan ng talino ng Panginoon, maghahanap ako ng senior citizen. Amen? Siya ang papipilahin ko. Amen? Di ba may kanya-kanya tayong reaksyon? Pero kadalasan ang reaksyon natin, nagre-reklamo tayo. Ang haba naman ng pila. Ang tagal-tagal. Iisa kasi yung counter. Tapos nakikipagkwentuhan pa. Lahat na lang nakita. Yung iba pa sabi, walang barya. Matagal pa magsukli. So, bakit ganoon ang reaksyon ng tao? Impatient kasi. Hindi marunong maghintay. Bakit? Kasi hindi madali ang maghintay. Amen? Lalo na kung marami kang ginagawa. Hindi madali talaga maghintay. Yung iba nga, gagawin na nga ang lahat para lamang makasingit eh. So, ito isang pagsubok sa ating pong pananampalataya. Pero, kahit na nasusubok ang ating pong pananampalataya, kadalasan naman sa dulo nito, pag tayo natutong maghintay at nagtiyaga po tayo, laging merong pagpapala. Pangalawa, na dahilan, bakit gusto ng Diyos na tayo ay maghintay? To purify our motives. Dahil hindi lahat ay tama at maayos ang kanilang motibo. Naalala niyo po yung mga Israelita nung sila'y inalis sa pamumuno ni Paraon sa Ehipto. At sila ay nagsimulang lumakad, maglakbay patungo sa lupang ipinangako ng ating pong Panginoon. Marami sa kanila hindi
taos sa kanilang puso ang pagsunod. Dahil lumabas talaga ang tunay na laman ng kanilang puso. Nung sila'y nasa ilang na at lagi na lang mana, tinapay na nagmula sa langit ang ipinuprovide ng Diyos na kanilang pagkain, anong nangyari? Nagreklamo. Ang naisip, yung masasarap na pagkain doon sa Ehipto. Yung karne, yung itlog ng pugo, amen? Ha? Yung quail, lahat yung naisip nila na wala doon sa ilang, na nandun sa Ehipto, mas gusto pa nila doon kahit sila'y alipin. Samantalang dito sa ilang, sa paglalakbay nila, malaya sila, pero ang Diyos ang nagpo-provide ng kanilang pagkain. Doon sa Ehipto, kailangan nilang maging alipin, kailangan nilang magtrabaho, pero gusto nila masunod ang gusto ng kanilang laman. So yung motibo pa rin ay merong problema. So sa buhay po natin, isa sa dahilan kung bakit inaalaw ng Diyos na tayo ay kailangan maghintay because God wants to purify our motives. Dahil may mga panahon at pagkakataon sa ating pong buhay, hindi lahat ng bagay ay kaya natin gawin dahil matalino tayo, malakas tayo, madiskarte po tayo, kundi kailangan nating maunawaan na kailangan natin lagi ang tulong at kilos ng ating pong Panginoon. In Zechariah chapter 4 verse 6, dito ipinakita ni Propeta Zacarias kung gaano kahalaga na ang tao ay huwag manangan sa kanyang lakas, sa kanyang talino, at sa kanyang diskarte. Sabi ganon in Zechariah chapter 4 verse 6, not by might, nor by power, but my spirit, says the Lord Almighty. Na may mga pagkakataon sa ating pong buhay na kailangan talaga natin ang tulong ng Diyos, ang kilos ng Kanyang banal na Espiritu, at ang pagdaloy ng Kanyang kapangyarihan sa ating pong mga buhay. Pangatlo at panghuli, hindi tayo magpapakatagal sa umagang ito dahil meron po tayong communion. Pangatlo, na dahilan why God wants us to wait. To increase our gratitude to Him. Na sa panahon ng ating pong paghihintay, ay matuto po tayong laging nagpapasalamat sa Diyos. Na kahit anong pagdaanan natin, kahit gaano pa katagal, yung ating pong paghihintay, pero nandun pa rin lagi yung ating pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Nandun pa rin yung ating pagpapasalamat sa Diyos. Dahil maraming mga tao, pag nahihirapan na, nakakalimutan na magpasalamat. Maliwanag ang sabi ng Biblia. Nanalo ka man, natalo ka man, nabigo ka man, ano man ang iyong kalalagayan, naghihirap ka, nananagana ka, magpasalamat ka lagi sa Diyos. Dahil lahat ng bagay na nangyayari sa silong ng langit, ay may kapahintulutan ang ating pong Panginoon. Kaya nga, there is a season in everything. At ang season na yan, walang ibang may akda kundi ang ating Panginoon. Amen? So, why we need to be grateful always to God? Dahil nais ng Diyos ng bawat isa po sa atin, ay matutong maghintay at matutong magpasalamat sa Diyos na buhay. Kasi kadalasan, pag mabilis ang kasagutan ng ating po mga panalangin, kadalasan, ang tingin natin ay dahil sa diskarte po natin.
Pero pag yung panalangin mo ay sinagot lamang ng Diyos after you waited for many, many years, doon ka lalong nagiging grateful sa ating pong Panginoon. Lalo kang na-appreciate mo dahil sa iyong paghihintay ay sinagot ng Diyos ang iyong panalangin. Pero minsan yung mabilisang kasagutan, minsan para bang walang dating sa atin Pero yung talagang matindi na yung ibinuhos mong luha, matindi na yung pagluhod mo sa Panginoon, at talagang nagpasting ka pa, at ibinigay ng Diyos ang iyong panalangin, ang kasagutan ng iyong panalangin, di ba? Na-appreciate po natin yon. So, one of the reasons why God wants us to wait is to increase our gratitude to Him. Dahil maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, in everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo sa ating pong Panginoon. Amen? Magpasalamat tayo sa Diyos. Sa buhay na meron po tayo ngayon, ikaw, meron kang nararamdaman sa iyong physical na pangatawan, magpasalamat ka sa Diyos. Bakit? Kasi mararanasan mo na ang kanyang pagpapagaling. Nakakaranas ka ng kakulangan ngayon, kakapusan sa buhay, sa material na bagay, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil mararanasan mo na ang kanyang probisyon sa iyong buhay. Ano man yung kalalagayan natin, kahit sa tingin natin, napaka-negatibo, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Dahil walang isa man sa atin na marunong magpasalamat sa Diyos na mapapahiya. Dahil ang taong marunong magpasalamat, kilala niya ang kanyang Panginoon. Amen? So, ulitin ko ang sabi ni Haring David, wait upon the Lord, be strong, take heart, wait upon the Lord. Amen? Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin sa oras na ito. At after ng ating pong pananalangin, tayo po'y dumako sa ating pong banal na hapunan. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, minsan pa, O Diyos, sa oras na ito. Kami, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat sa salita mo na aming pong napakinggan at napagsaluhan. Na minsan pa, Panginoon, ipinaunawa mo po sa amin ang kahalagahan kung bakit kailangan po naming maghintay. Kahit na dumating na yung panahon, O Diyos, sa aming pong buhay, na gusto na naming sumuko, gusto na naming gumive up, dahil Lord, masyado nang matagal ang aming pong paghihintay. Salamat po, Panginoon, dahil meron kang layunin, meron kang dahilan. Bakit kailangan naming maghintay? Tunay nga po, Panginoon, mahirap ang maghintay. Nakakainis. Nakakabagot. Minsan, yung pang nagiging dahilan para mawalan kami ng pag-asa. Pero, dahil sa salita mo na amin pong napakinggan sa oras na ito, Lord, maghihintay kami. Hindi sa tao, kundi sa iyo. Kung paano sinabi ni Haring David, wait upon the Lord. At sa umagang ito, Diyos, sisimulan namin na magkaroon ng ganitong klase ng puso na marunong maghintay sa iyo. Dahil walang sino mang naglagak ng pagtitiwala sa iyo ay mapapahiya. Sa amin pong paghihintay, Panginoon, Lord, hayaan mo na lubos naming mailagak ang aming pagtitiwala sa iyo. Sa amin pong paghihintay, sa iyong gagawin sa aming pong buhay, sa kasagutan ng aming mga panalangin,
sa gagawin mo sa aming mga anak, sa aming pamilya, sa gagawin mo sa aming trabaho, sa aming negosyo, sa gagawin mo sa aming pong probinsya, sa aming pong bayan, at sa aming pong barangay. Lord, hayaan mo na matuto po kaming maghintay sa panahon na itinakda mo. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, meron kang itinakdang panahon para amin pong makita at masilayan ang kahanga-hanga mong gawa. Patawarin mo kami, Panginoon, kung dumating man kami sa isang kalalagayan na masyado kami nagmamadali. Hindi na namin mahintay yung panahon na itinakda mo sa aming pong buhay, sa aming kalalagayan, sa aming sitwasyon. Dahil masyado kami nagmamadali, masyado kaming nanangan sa aming pong karunungan, masyado kaming nanangan sa kaya namin gawin, sa aming lakas, sa aming pong talino. At dahil sa ganung kalalagayan, Panginoon, imbis na makita namin yung kaganapan ng mga bagay na inaasahan namin, lalong lumalabo, lalo kaming napapahamak, lalo po kaming nalulugmok. Kaya Panginoon, sa oras na ito, kami ay nagpapasaliksik sa iyo, kilala mo kami. Wala po kaming may tatago, wala po kaming may lilingid sa iyo. Alam mo ang laman ng aming isipan, alam mo ang laman ng aming puso. Kaya Panginoon, sa oras na ito, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patawarin mo kami, Panginoon, kung masyado po kami nagmamadali. Lord, hayaan mo na patuloy na patibayin mo ang aming pong pananampalataya, na sa aming pong paghihintay, Panginoon, sa iyong gagawin sa aming pong mga buhay. Lord, lalo pang titibay at tatatag ang aming pong pananampalataya. Hindi magbabago ang aming pong pananampalataya. At hindi lamang titibay at tatatag ang aming pananampalataya, kundi patuloy kaming magtitiwala sa iyo. Dahil sinabi mo, Panginoon, ang sino mang nagtitiwala sa iyo, hindi mapapahiya. Yes, hindi mapapahiya ang bawat isang nagtitiwala sa iyo sa umagang ito po, Panginoon. Lord, katagpuin mo ang bawat isa po sa amin. Patuloy, O Diyos, na ipaunawa mo sa amin na wala pong ibang dapat gawin ng sino mang naglagak ng pagtitiwala sa iyo, kundi maghintay. Maghintay. Salamat na ikaw ang nangako, Panginoon, na sa amin pong paghihintay, ikaw rin ang magbibigay sa amin ng biyaya. Sa amin pong paghihintay, ikaw rin, Panginoon, ang magpapatatag ng amin pong mga kalooban at ng aming mga puso. Ikaw rin, Panginoon, ang magsusustain sa amin. At sa amin pong paghihintay, patuloy naming mararanasan ang iyong biyaya, ang iyong pabor, ang iyong pong presensya sa aming pong mga buhay. Kaya Panginoon, dalangin po namin, patuloy na ibigay mo, O Diyos, ipadaloy mo ang iyong kapangyarihan sa bawat isa po sa atin, upang hindi kami panghinaan ng loob, upang hindi kami susuko. Salamat po. Ama, minsan pa, hayaan mo, Panginoon, sa anumang kalalagayan na meron po kami, habang naghihintay po kami, Panginoon, patuloy po kaming magpapasalamat sa iyo. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya at kami nakakapaghintay. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan dahil, Lord, kami nakakapaghintay. Salamat, Panginoon, sa kaganapan ng lahat ng aming pong mga panalangin, sa lahat ng dinidisar ng aming mga puso. Dahil, Lord, kami po'y maghihintay.
Salamat sa gagawin mo, Panginoon, nakatagumpayan sa aming pong buhay. Salamat sa gagawin mo pagliligtas sa aming pong pamilya, sa aming anak, sa aming magulang, sa aming asawa, sa lahat ng miyembro ng aming pamilya. Lord, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat rin, O Diyos, sa iyong pong provisyon. Salamat, Panginoon, sa iyong pong pagpapala, sa iyong pabor, sa aming trabaho, sa aming negosyo. Salamat, Panginoon. Salamat sa talino na ibinibigay mo sa bawat estudyante. Salamat sa iyong provisyon, O Diyos, sa lahat ng pangangailangan na ibinibigay mo sa lahat, Panginoon, ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Salamat din po, O Diyos, sa kagalingan ng mga sakit at karamdaman. Salamat, Panginoon, sa kasagutan ng aming mga panalangin. O Ama, sa oras na ito, kami ay hindi magsasawang magpasalamat sa iyo. Ano man ang aming kalalagayan, ano man ang aming sitwasyon, patuloy kami magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Oh, karapat-dapat na sa iyo lamang maibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakila. Salamat po. Oh, we bless your name, Father God. Salamat. Tunay nga, Panginoon, ang umagang ito ay isang umaga na iyong binigay ang katagumpayan sa aming pong mga buhay. Kaya, Ama, minsan pa salamat sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy and great is His grace. Slow to anger, slow to anger, and still love. He will never change. Our mouths will speak and praise His name. Forever and ever are surrendered. We declare and say, let the name above all names be higher. Give you the praise, Lord, now and forever. Let it shout His name in your louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. Give you the praise, Lord, now and forever. Let it shout His name in your louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. We declare, great is the Lord and most worthy of praise. No one can comprehend how great is His name. Great is His mercy and great is His grace. Slow to anger, rich in love. He will never change. Our mouths will speak and praise His name. Forever and ever in our surrender, we declare and say, let the name above all names be higher. Give you the praise, Lord, now and forever. Let it shout His name in your louder. There is no other name, there is no other. Let the name above all names be higher. Give you the praise, Lord, now and forever. Let it shout His name in your louder. There is no other name, there is no other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. No other like Jesus. We sing in the precious name of Jesus. There is power. There's power.